Kinwestiyon sa Senado ang dumaraming acting secretary sa gabinete. Tila nagiging permanente raw sila sa pwesto kahit di pa isinasalang sa Commission on Appointments. Narito ang agenda report ni Hannah T. Naaalarma si Senator Rodante Marcoleta sa dumadaming bilang ng mga acting secretary sa gobyerno. Anya, baka raw in the long run maging overacting secretary ang mga ito. Mr. President, what is at stake is not merely the reputation of individuals, but the integrity of our public institutions. Hindi raw basta-bastang mga ahensya ang may acting secretaries ngayon gaya ng Office of the Executive Secretary, DPWH, Justice Department, DBM at maging ang Presidential Communications Office. Alter ego raw ng Pangulo ang mga pinuno ng mga ahensya pero hindi pa confirmed ang mga appointment nila. Deserve daw ng mga Pilipino ang permanent at accountable leadership at kung may kumpiyansa raw ang Pangulo sa mga opisyal na ito, dapat ay agaran niyang isinumite sa CA ang appointment nila. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng konstitusyon, obligado ang Pangulo na isumite sa Commission on Appointments ang mga pinuno ng executive departments. Anya, hindi naman iligal ang pagkakaroon ng acting secretary pero tila may powers na raw sila ng isang regular na kalihim kabilang ang pag-aproba ng mga proyekto at paghawak ng malalaking pondo. There can be many reasons, Mr. President. But one fact cannot be denied. This allows the executive to effectively create de facto permanent secretaries. This turns temporary designations into a tool of permanent power. Sumang-ayon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na matagal na raw na issue ng pamahalaan ang pagtatagal ng acting officials sa pwesto. Kahit daw siya, pinaalala kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida ang appointment sa kanilang mga kalihim bago ang sesyon nitong Lunes. I remember telling him that and he said, yes, that's the reason why I'm leaving because I'm having a meeting with the acting executive secretary. But even then, wala rin po nangyari kasi nag-resume na tayo last Monday and no ad interim appointments were signed by the president. I wonder why this is the case, Mr. President. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, 1 year lang daw maaaring maglingkod ang isang acting secretary ayon sa isang Supreme Court decision. Nagpasalamat ang mga senador ng kinwestiyon ito ni Marcoleta at maaari raw itong i-discuss sa mga committee hearing, oras na may referral na sa Commission on Appointments. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.